upang pagpuntahin sila at sabay nilang mahila ang mabigat at nakarito o araw o ano ang mabigat ng mga bagay na hinihila. Ang pamato ay sinasadya ng karpintero na noon karpintero si San Jose at ating Panginoong Jesucristo karpintero. Ang pag-ukit ng eksaktong sukat ng pamato ngayon para hindi mahirapan yung paglalagay ng hayop ng baka, para hindi masugat yung sa baka nila, at para mas madali mas magaan yung pagkilos nila. Kaya hindi ko nangangulugan na ginawa itong pamatok na ito, kaya nagiging sa ibang hayop ay amon na. So, kung magaan po yan na parang dito order. So, kung parang dito yan, parang dito nagagawin sa pares ng hayop. So, next slide po. So, yun po, makikita po natin sa example dalawang baka, may sarili po silang pamatok. So, makikita niyo po yung ring, doon nakasuot yung ulo ng animal na yun. At yung pamatok yun yung magsisilbing guide nila, at isa yung time yun yung magiging taga-control ng distance nila. So, yan yung karaniwan ng dalawang baka, ginagamit yun sa isang pamatok na ginagamit. So, normally, ang ginagamit para nila noon ay ang mas matanda at sanay na baka ang nagdadala ng pinakamabigat, habang ang mas bata ay natututo lamang sumakay at sumunod. So, ibig lang po sabihin ito, sinasabi sa ito, ibang alaga yung pagsasaka o yung may-ari ng baka. So, sinasama na doon yung bata para masanay yung baka at arinig yung mas bata. At katagalan, masasanay yung bata na baka. So, yun. Ang pinaka-mensahe mo is ginagawa ito upang mag-intervey ang matandang baka sa tamang direksyon at pag-iilan. So, hanggang sa masanay yung bata na baka. So, next slide po. Pamato ko yun para sa mga Hudyo. Ang mga libre ng reliyon noon ay nagpataw ng napakabigat na mga patakaran sa mga tao. So, nakahilid po dun sa Mateo chapter 23 verse 4. Pinapatupad nila sa inyo ang mahihirap nilang kautusan, pero sila mismo ay hindi sumusunod sa mga ito. Ang tinutukoy po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay yung mga eskrib at saka mga pariseyo na nagpapatupad ng mga batas. So, yung panahon po yun, ang dami ng batas ay nasa 600. Kasi tayo nga po, di ba, Ten Commandments, di ba natin mag-memorize yung kaya 600 yung mga batas na pinapasunod sa atin. So, ano po yung mga, yung karaniwan na na-encounter ng mga Hudyo noong panahon na yun. So, karaniwan, ang katuruan ng mga pariseyo ay hindi para dumaan yung trabaho or hanap ng pamumuhay ng mga sinaunang mga Hudyo noon. Pagkos yun ay naging pasahan sa kanila. Yung unang halimbawa yung sa araw ng pamamahinga. So, ang sarado ang isip ng mga Hudyo noon, kapag sinabi mo ang araw ng pamamahinga, hindi ka dapat magtrabaho. So, pero ang ating Panginoong Jesucristo, dumating sa panahon nila noon, hindi dahil sa pahiyain sila, kundi itama sila. Ang sinasabi na ating Panginoong Jesucristo, kung napapansin po ninyo, sa tuwing siya ay gumagawa ng mabuti o nagpapagaling sa tuwing araw ng pamamahinga. So, sinasabi niya lang po doon na hindi mas okay na gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga kaysa yung wala ang ginawang mabuti, yung tinatawag na sinamag-withdrawal. So, sinasabi ni Lord na sa panahon ng pamamahinga, hindi bawal gumawa ng mabuti. Kaya hindi pinapakita sa kanila ng Panginoon na lahat ng ginagawa niya
ang nangyayari sa mga tao ay upang iparating sa kanila, ipakita sa kanila na ang Panginoon ay makapangyarihan kaya hindi magpagaling. So yung gusto ko ba, ang tao ay nagkakaroon ng sakit kundi dahil para kahirapan kundi para ipakita na nariyan ang Panginoon handang tumulong sa atin. Handang pagalingin ang ating mga sakit. Next slide po. Ito naman po, pamatong at katuruan ni Jesus. Dahil pala yung mabasa. So, nakikita niyo po sa pananaliwa, yung karaniwang mga alalahanin natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay, yung fear, yung takot, ano na yun, takot na baka magkasakit tayo, o takot na baka hindi na tayo gagaling, takot na mga sa mga electric bills, tuition fee, hindi natin mabayaran, ano pa ba yung mga takot sa akin. And then, yung nasa kanan naman, nag-aalala din yung pag-aalala ng isang tao, marahil marami lang siya hinaharap ng mga suliranin, yung nasa kanan. And then, yung nasa kaliwa naman, na-stress yung tao siguro marahil sa hanap buhay, sa pang-araw-araw na gawain, hindi yung mga karaniwan na na-encounter natin. And then, yung nasa kanan, na mga kumalina, yung marami tayong mga utang, na hindi natin mabayaran, na halos nalulunod na tayo sa ating mga utang. And then, yung nasa kaliwa ko pa, na pinipilit natin kontrolin ng mga bagay na hindi natin kaya gawin na napaka-imposible. Hindi po yung ibig sabihin po nung nasa baba na picture. Pero ang Panginoon ay dumating sa ating buhay sa kanila. Kaya dumating ang Panginoon sa ating buhay para tulungan niya tayo. So ito po ang mga paghahanda sa pagtanggap kay Jesus. Pagkilala sa presensya ng Panginoong Diyos at pagkilala sa mga kahinaan natin. So dapat i-recognize natin na tayo ay tao lamang. Lahat ng mga bagay ay may limitasyon. Yung kakayanan natin may limitasyon. Kaya iasa natin kung lahat hindi natin kaya, si Lord ang bahalang pag-ulit noon. Siya ang bahalang pag-ulit para sa atin. Ang pangalawang paghahanda sa pagtanggap kay Jesus, kababang loob at pusong bukas. So dapat ang ating sarili ay nakahanda, may pagkababang loob. Dapat mataas ang ating pride sapagkat kapag mataas ang ating pride, hindi makapasok sa atin ang Panginoong Yesu Cristo. Sapagkat kailangan ng ating Panginoon ang ating makalayaan. So kung halimbawa tayo ay sa tingin natin ay magpapataas tayo, hindi tayo pag-iiwasuhan ng ating Panginoon. So nasa ating pa rin yung tatanggapin natin ng Panginoon bilang ating gabay or tulong sa ating mga pasanin or hirap na na-encounter sa pag-araw-araw. At ang pangalawang paghahanda sa pagtanggap kay Jesus, buong pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Ibig kang sabihin po nun, marahil yung mga kahilingan natin, na nakakala natin, parang hindi kumikilos si Lord, or parang hindi niya pinapakinggan yung ating mga dasal or kahilingan, na akala natin parang pinabayaran tayo ni Lord. So hindi po natin alam na si Lord pala ay kumikilos sa ating background, na meron pala siya mas magandang plano para sa ating case. Ito sa alam natin ang plano. Ang sumunod ay pagsunod ng may buong katapatan sa kalooban ng Panginoong Diyos. Pagka tayo naging pagrelasyon sa ating kapwa, dapat meron tayong pagkakasundo, meron tayong pagkakatiwala sa isa't isa. Ganun din po yung pagka naging pagrelasyon tayo kay Lord, dapat meron tayong katapatan sa ating Panginoon. Hindi yung parang one way lang na tayo ay nakikinabang, after natin pakinabang, nakuha natin gusto sa ating Panginoon, kakalimutan na natin siya. So dapat may two-way communication, tulong-tulong dapat. Sa pagmuli, kapag kasama natin sa Jesus, ang pamatok na ibinibigay niya ay sa akmak sa ating kakayahan. Kung sabihin, tayo po kasi ito po ang ating Panginoon na unique sa isa't isa. So, ang ating kakayahan ay hindi marami tayo pare-pareho ng ating kakayahan. Meron matalino, meron namang malakas, mabilis tumakbo, o meron namang iba matalino. So, hindi pare-pareho yung ating kakayahan. Kaya ang binibigay na pamatok sa ating Panginoon ay naangkop din ayon sa ating character or pagkatao. Kaya yung sinabi ko kanina, ang pamatok ay ginagawa, sinasadya ayon sa paggagamitan. So, hindi po siya
ano po bang nangyayari kapag tinanong tayo ng Panginoon at tinanggap natin yung pamato. So, nagiging katulong na natin si Lord sa ating mga pasanin or mga hirap. Ang nangyayari, siya ang humihina sa pinakamabigat na bahagi na pasanin natin. Parang yung kanina, yun yung nabanggit ko kanina yung isang matanda na baka tsaka mas bata na baka. Para lumalabas tayo yung mas bata na baka at yung parang preparado na natin si Lord. Kung siya ang magagay sa atin, kung saan direction tayo lalagay. So yun po yung sabihin ng na pag naghalok sa ating Panginoon ng pamamagitan. So, ang lahat ng bagay sa ating araw-araw na pamumuhay ay mas magaan na po. Kapag tinanggap natin si Lord, mas magiging magaan ang ating gawain. Hindi siguro dahil physical na magaan, para mas magiging panatag yung kalooban natin na alam natin na hindi tayo papabayaan ni Lord. Na alam natin na hindi niya sa atin ang ating mga pangangailangan ng nararapat. Ay po, yung sa number 4 na. Magkakaroon na tayo ng kapayapaan, ng isip at kapanatagan ng loob. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Minsan bang nararanasan natin na wala na ang gagawin na gusto yung panggastos para bukas. Pero pag nagbukasan, meron tayo pa yung bago gagawin. Hindi naman natin alam na kung saan ang gagawin. Pero nagkakaroon tayo ginagamit sa mga araw-araw natin pangailangan sa pag-aaral natin. Walang tayo gagawin. Kaya tama rin po yung sabi ni Lord na huwag nating alalahanin yung kinabukasan, alalahanin natin ngayon kasi yung para bukas, mahalay yung bukasan na pagkalala naman. So yung pinapaalala sa akin Lord, each day has enough trouble of its own. Kaya natin kinabukasan, mag-problema. Bahala ko si Lord, tumabaho para bukas. So next slide po. So dito naman po sa picture, makikita po natin dito na yung babae may sakit na sa ospital. So nariyan si Lord para tamayan tayo, para pagalingin tayo, para pagaanin tayo sa ating nararamdaman na napakahirap ng sakit. So yun po yung sakit. Nasa ibaba naman po, nakikita niyo po na karga ni Lord yung batang isang babae na parang pagod na pagod siya sa marahil sa pag-iilan ng karito na ilan nasa picture. So sa akin parang pumasok sa isip ko, kung nakita ko ang picture na ito, alam niyo po ba yung footprints sa saan? Na yung una, dalawang pares na naglalakad. Tapos, pagkamuli, isang one pair na lang ng footprints. Sa pag-aaralan natin ang iniwanan tayo ni Lord, ang hindi pala natin alam, footprints ka ni Lord, yung kagagatin na tayo, pinulungan niya tayo sa paglalakad. So, may mga bagay na hindi natin naiintindihan na kapag naman pala nag-iisip natin, si Lord pala yung umiilas din sa background, hindi natin. So, ito naman po, gaya po nung kanina, narito naman yung parang lahat ng mga takot at alalahanin natin na i-encounter natin. Nariyan si Lord para sa libigin tayo. Patuloy mo na sa picture. Ito po yung si St. Peter na lumulog sa tubig na sinasabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. So nariyan si Lord para handang tumulong, handang sakitin niya tayo sa oras ng panganib or sa karaniwan sa kulan na na-encounter natin. And then yung sa ibaba naman po, ang Panginoon Yesu Cristo ay ang magpatawad sa ating mga kasalanan. So nakikita dito, yung lalaki na para nagpupupisan siya, para nangihingi siya ng tawad. So nariyan si Lord, ready na makinig sa atin. Basta tayo ay handa rin na magsabi sa Kanya ng ating salawin kasi hindi na tayo papakialam ni Lord kung ano yung nasa salawin niya. Ay nakatupusan tayo lumapit sa Kanya. And then ito naman po, makikita niyo po, ito po yung babae na hinisgahan ng adultery. So pagkita sa hinisgahan ng adultery, yung nararanasan sa pagkarami na natin pamumuhay, hinuhusgahan tayo ng ating kapwa. Lalo na kung hindi naman naintindihan ng kapwa kung bakit natin nagagawa sa bagay. So nagkakaroon tayo ng encounter ng pag-uusig mula sa ating kapwa. Pero dito sa picture na yan, nariyan si Lord para hanggang tumulong sa atin, hanggang hindi tayo ipagtanggol doon sa mga tao na gusto manira sa atin o gusto tayo ilahin pababa. At then yung picture na yan, nakakala natin pag meron tayong gusto pabulihin o gusto
halimbawa na gusto magmotor, gusto magpiloto, nasa tingin natin para mahal ng tuition fee, para hirap pag-aralin sila ng gano'n. Pero may mga pagkakataon na kahit nahirap din pa tayo ng pamilya nila, ginagawa nila patapusin yung anak nila na maging piloto. So parang nagkakaroon ng na kayo sa pausa, ibang pamamaraan. So parang ito po yung ibig sabihin. Next slide po. So ito po yung huling slide ko. Pamatok at paalala ni Jesus na gaya yung i-discuss ni Sister Desi po kanina na for my yoke is easy and my burden is light. So, kailangan bukas pa rin sa kalooban natin na lumapit kay Lord para hingin yung kanyang tulong. So, hindi natin kaya gawin